Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda nga po ng update natin. Alden Richards, si paglalaban na nga po talaga si Maine Mendoza. Ito po ay base sa mga nakukuha nating impormasyon galing po mismo sa mga Aldab fans sa Canada. May mga bagay-bagay po na sensitibo at syempre tayo-tayo lang naman po talaga ang madaling makakaintindi at makakaunawa, na kung saan sinasabi nga po nila na bawal nga po talagang ilabas sa social media. Pero kapag tinanong mo si Alden Richards, talagang umaamin naman po talaga siya. Pero paano nyo paniniwalaan ang mga taong walang kakayanan, di po ba, na talagang naniniwala lang po sa mga sinasabi ni Alden Richards at ni Maine Mendoza? Bagamat mahirap paniwalaan, mahirap sabihin na totoo yan, kami-kami na lang po, di po ba? Gaya na sinabi ko, kung Aldab ka since 2015 hanggang 2019, alam mo yung pinupunto ko. Alam mo na kapag sinabihan ka ni Alden Richards, hindi mo siya gagawin. Alam mo na kapag sinabi niya na, kumbaga, magkita-kita tayo sa dulo, yun at yun pa rin. Di po ba? Kaya nga po, kung mapapansin nyo, simula po nung anniversary, nag-iba na po ang timpla ni Richard Paul Carson. Pansin nyo po ba? Hindi, para lang klaro. Una sa lahat, ang pagbati niya sa Aldab Nation. Pangalawa, ang pagbati, o hindi man po binati ni Maine Mendoza literal. Kasi yan ang sinasabi nila. Hindi naman daw, hindi Mr. Destiny, wala naman kami nakita na binati niya yung Aldab Nation. Ang sabi niya lang, simula noon hanggang ngayon, wala pa ring nagbago. Hindi po ba? Bakit pinost yun ni Mengay? Alam niya naman na anniversary ng Aldab Nation. Alam niya naman na yun kumbaga, dapat hindi niya pinost. Kasi para talaga sa amin yan. Kasi ano nga po ba yung post niya kay Alden? Di po ba? Noong 2016. Although sinasabi na hindi naman 2015 yan. Mr. Destiny, 2016 yan eh. Kaya nga po, marami nagalit sa akin. Kaya nga po, maraming nainis sa akin. Kasi nga po, yung paliwanag ko, 2016 yan. Nandun na tayo. Pero, ang 2015 at 2016, magkatabi lang yan, di po ba? At bakit ngayon po ito ipinost ni Mengay kung kailan anniversary ng Aldab Nation? 9th year anniversary. Di dapat nung hindi pa anniversary niya. O dapat nung, kumbaga, July 4, dapat yun ang pinost niya. Kahit pa paano, okay lang kasi may isip mo, nga no, kasi hindi naman siya anniversary ng Aldab. Ito maumpa po mismo sa anniversary ng Aldab yung post niya. Doon pa lang may mali na eh. Doon pa lang masasabi mo na, oo nga Mr. Destiny, kumbaga para sa atin talaga yan. Tapos pangalawa, sa Gala Night, sa GMA Gala Night 2024. Kitang-kita mo talaga at talagang sasasabi mong kapansin-pansin yung dalawang Sparrow na suot ni Alden Richards. Doon pa lang talagang panalo na po kami. At ang pinakamaganda at nakakatuwa, kulay dilaw pa. Di po ba? Na simbolo po talaga ng mga galawan ng Aldab, ng mga panahon ng Aldab. Tapos pa mga kaaldab, hindi pa po doon nagwawakas. Ang pinakamaganda, para matapos na ang interview ni Alden at sinasabi nga po nilang single siya o may karelasyon niya si Sanya Lopez, karelasyon niya si Bea Alonso, ano ba yan Mr. Destiny, Bea Binene at si Catherine Bernardo, tinapos niya na kay Boy Abunda. At anong sabi? Kukunin kitang host kapag ia-anunsyo ko na kung sino ang taong kumbaga naglalaman ng puso ni Alden Richards. Doon pa lang tapos na eh. Kaya nga tama naman yung sinasabi ko na binabaha ngayon ng katanungan si Boy Abunda. Binabaha siya kung kailan siya kukunin ni Alden Richards bilang host. Di po ba? Doon pa lang panalo na tayo kasi iwas na siya sa tanong.
Di po ba? Tapos ang mga tatanungin ngayon, syempre walang iba kundi si Boy Abunda. Di po ba? Kasi si Boy Abunda na po talaga yung pinakamay karapatan na ako magsasabi sa inyo pag tinawagan ako ni Alden Richards at handa niya nang ipakilala kung sino man ang babaeng nasa puso niya. Ako ang magbibigay sa inyo ng press con dahil ako ang magiging host. Di po ba? Halimbawa, isiset niya yan dito sa Boy Abunda Talk Show. Tapos kaya sa press con ng eksklusibo. Di po ba hindi sa loob ng GMA, wala sa loob ng management, kundi eksklusibo na sa isang kumbaga public place na kung saan napakaraming taong pinupuntahan. Di po ba na puro reporter lang at si Boy Abunda. Kaya ang sinasabi ko sa inyo mga kaaldab, ito na po talaga yung panahon na handa na nga po talagang ipaglaban ni Alden Richards si Maine Mendoza. At ang nakakatuwa nga po nito, pag nawala na si Mengay sa Itbulaga, di po ba? Siyempre, pabor sa Aldab yan. Kaya nga marami nagagalit na Armin sa akin. Kumbaga, pinalaki ko daw yung issue. Ako daw po yung nagpakalat ng mga maling impormasyon. Ako daw po ang isa sa rason kung bakit lalong nagalaiti ang mga fans ni Bossing ang Itbulaga dahil daw po sa mga ina-update ko. Kaya nga po ang paliwanag ko, remind ko lang, di po ba? Sabi ko nga, sampahan ng kaso yung mga taong nagpakalat ng fake news. Sampahan ng kaso yung mga nagpakalat na buntis si Maine kay Bossing. Buntis si Mengay o may anak. Kumbaga, nag-away si Mengay at Pauling dahil sa hindi nga po maganda ang mga nababalitaan na keso binugbog. Tapos lumabas po si Ibyang na kumbaga hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Mengay. Tapos meron pang lumabas na kay Shu Ramirez. Lahat naman po yun. Hindi mo na alam kung sino talaga yung nag-post nun. Tapos sa akin ibibintang. At sa ibang Aldab Nation. Di po ba? Madali naman po kung gugustuhin ng pamilya Mendoza, pamilya Atayde. Madali lang po magsampa kasi may IP address yan eh. Doon malalaman kung kailan in-upload at kung sino yung nag-upload. High-tech na po tayo ngayon. Kaya yung iba nga po medyo nagdi-disconnect agad-agad kapag tingin nila na eto na. Kaya nga po pagka dumami, kumbaga pinag-usapan, di po ba? Tapos sinasabi nila, kasama ka rin sa kakasuhan kasi shiner mo eh. Hindi ko naman po shiner, di po ba? Pinag-usapan po natin. Ang shiner, yung kumbaga pinakalat ko ng gusto yung impormasyon na yon. Pinakita ko pero iba na po yung title. Di po ba? Kumbaga binago ko yung konsepto. Binago ko yung post na dapat literal. Di po ba? Kaya sabi ko, totoo nga po ba yung lumalabas na ganito? May katanungan. Hindi siya literal na kumbaga sinabi na post na buntis na, etc. etc. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag si Mr. Destiny nagbigay ng mga update, marami talagang nagre-react, marami nagko-komento. Hindi nila tanggap na si Mr. Destiny nga po talaga 101%. Di po ba updated po tayo? Kaya nga po hindi tayo magawang basagin, hindi tayo magawang kumbaga galit, yung tipong nagagalit kasi ang Armin at Main Fanatic sa akin hindi naman kumukuha ng update yan eh. Yung mga hindi nila nakikita at nagugulat sila, bakit si Mr. Destiny may mga ganito samantalang tayo hindi natin nakikita, hindi natin alam. Naaalis pala si Mengay, pupunta pala ng ibang bansa, tapos binas pa natin si Mr. Destiny na sinungaling yan, na andyan si Mengay sa Itbulaga, lalabas yung totoo. Pero sa bandang huli, ako po yung wagi. Ako po yung panalo. Di po ba? Yan ang pinapaliwanag ko na hindi po nila nagigets. Maraming Armin at Main Fanatics ang hindi talaga updated. Pero yung iba, updated naman po. Kaya nga po, minsan, may kita mo na talagang tayo po yung pinupuntahan. Di po ba? Ang dami nating pambabash na nababasa na hindi maganda. Ngayon, alam nyo na. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.